Nagbabalik po ang inyong programa para po sa ating teleturuan. Sa ating teleturuan ay tatampok po natin ang ikalawang module sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginoong Noel Villamar ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa recycling. Tunghayan na po natin ang teleturuan. Oh, anong nangyari dito? Saglit akong nawala. Nagkaroon ng kalat dito? Pamilyar ba kayo sa mga itong pangyayari? Madalas ang tingin natin sa mga basurang nagkalat sa ating mga tahanan ay mga bagay na patapon lamang. Pero dito, sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, ang mga gawaing basura ay may pakinabang. Iyan ay isa sa mga nagagawa ng gawaing pang-industriya. Ang tawag dito ay pagresiklo o recycling. Maaaring pamilyar kayo sa pagresiklo o recycling. Ngunit, ngayong gabi, sa teleturuan ay ating lilinawin ang mga bagay na patungkol sa recycling. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Ginoong Noel A. Villamar, Teacher 3 ng Paaralang Sentral ng Silangang Cabanatuan, upang maglahad sa inyo ng mga kaalamang may kinamalayan sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, kung saan atin pong bibigyan ng pansin o higit na pansin ang mga gawaing pang-industriya. Sa atin pong huling palabas ay ating naisa-isa at napahapyawan ang mga gawaing pang-industriya. Atin pong ituloy ito sa pagpapakilala ng iba pang gawaing kamay sa gawaing pang-industriya, na ang pangunahing materyales ay gamit ang pag-resiklo. Kung itatapon natin ang isang bagay, wala na itong pakinabang. Gaya nito, sa basurahan na lamang ito pwedeng mapunta o ating makita. Maaaring masunog o kaya'y mabulok sa mahabang panahon, at maaari pang makapaminsala sa ating kalusugan at sa ating kalikasan. Maraming mga bagay pala na akala natin basura lamang, pero ito'y maaari nating gawing kapaki-pakinabang at gawing isang bagong produkto. Kung ating iipunin ang mga ito at atin tong i-recycle, mababawasan ang basurang ating itinatapon. Bakit mahalaga ang mag-recycle? Labis-labis na ang basurang gawa ng tao. Sa alinmang panig ng mundo, halos wala na tayong mapagdalhan ng ating mga basura. Nakadalasan, nag-iiwan pa ng kontaminasyon sa ating kalikasan. Makabubuti nga bang talaga ang recycling? Una, sa ating industriya o sa ating kalakal. Mas murang malayo ang gastos sa pag-recover ng mga raw materials sa basura kesa sa original na proseso ng paggawa nito. Makabubuti rin ito sa ating kalikasan. Ang paggamit ng recycled materials ay makababawas sa mga nakasisirang paraan sa pag-extract at sa enerhiyang kinakailangan para sa progreso ng paggawa nito. Ang paggamit ng recycled materials ay nakababawas sa mga nakasisirang paraan sa pag-extract sa enerhiyang kinakailangan para sa pagproseso nito. Ang tanong, paano natin masisimulan ang recycling sa ating pamamahay at sa ating paaralan? Magsimula sa simple at madali.
di naman natin agad-agad kinakailangang maging eksperto. Una, isaisip natin na hindi maaaring basta lamang maaalis ang basura kung inaakala nating maaalis ito sa ating sariling bahay. Hindi ba pupunta lang ito sa ibang lugar at magiging problema lang ng iba o kaya ay makakapinsala sa ating kalikasan? Ano ang mga pangunahing alituntunin ng recycling? Alamin kung ano ang mga materyales na maaaring maipon at ihiwalay na nakolekta ng ating barangay o ng mga junk shop. Pag-usapan kung saan ilalagay ang mga recycling bins na pag-iimbakan ng mga recyclables. Kung kakayanin, dapat maglagay ang barangay ng recycling bin sa bawat bahay o kahit sa ibang kalsada. Magkano ang aking gagasusin para makapagsimula ng recycling? Ang recycling ay hindi kinakailangang gumastos. Subalit, kailangang pag-ukulan mo ito ng panahon dahil maaaring kailangang linisin o hugasan ang mga materyales at ihiwalay ng pag-iimbakan. Maaari ring may gastos, halimbawa, kung kailangan mong sumakay para dalhin mo ito sa mga materials recovery facilities ng inyong barangay. Sa ating pagbabalik, ay ating namang tatalakayin ang pagresiklo. Ang dalawang uri ng pagresiklo at ang mga paraan kung paano tayo makakagawa ng iba't ibang proyekto mula sa pagresiklo. Huwag po kayong alis at tayo lamang po ay magbibigay daan para sa ilang paalala.